Amen. Sa lahat po ng excited sa Panginoon, sa oras na ito, pwede ba po tayong pumalakpak para sa Kanya? Amen. And this coming week po, this week na po ang ating convention. So, we would like you to pray for us. Sa mga makakapunta po, ay maraming salamat kasi sasamahan niyo po kami. Sa mga hindi naman, i-prepare mo yung sarili mo kasi if God will allow it, by next year naman, kasama ka naman namin sa convention. Excited po kami para sa convention na ito dahil marami na naman pong may mga pastors na naman po tayo na kung saan i-ordain po natin at madadagdagan na naman ang mga katuwang natin sa ministeryo. Sino po dito masaya na dumadami yung mga pastors natin? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon, napakabuti niya po. I know that God prepared our hearts already. Tapos na po tayo sa ating series. Pero alam ko na hindi matatapos ang Panginoon sa goodness niya sa buhay mo. Matapos man yung mga seasons ng buhay mo, makikita mo lagi yung greatness ng Panginoon. And by next week, next Sunday po, tayo po ay haharap at tayo po ay makikinig at muling babaguhin ng Panginoon sa panibagong series po natin. Pero before po yung ating panibagong series, pag-usapan po muna natin yung topic na hinanda ng Panginoon para sa atin. Dahil ikaw ay nag-effort to come here, ikaw ay nag-prepare din lalo ang Panginoon sa iyo. Hinayaan ng Panginoon na makapunta ka dito. Baka meron sa atin dito, parang feeling mo mukhang imposible ako makakapagsimba ngayon, but you're here right now. And I believe in my heart na hindi ito isang aksidente, kundi ito ay isang insidente na tinaon po ng Panginoon because He wants to speak to you today. So I have a question for all of us as we start today, and I want your 100% participation. Sino po dito ang natakot ng tignan ang kanyang Meralco bill this month? Pwede magsabi ng amen. 'Di ba? Medyo nakakatakot. Alam mo yung pakiramdam na parang ayaw mo nang buksan yung app o kaya yung sobre, 'di ba? Kasi parang ito na siya, ganon, ito na, bubungad na. But naging matapang ka naman, hinarap mo naman, tama ba? Wala ka naman kasi ding magagawa because you have to face that fear and that responsibility. Pero alam niyo po, may lahat ng klase ng takot ay nakakapag-freeze sa atin. Lalo na pag nakita mo, ito? Bakit ito? Hindi naman ito yung binabayaran namin dati. Pero may isang uri ng takot na kung saan kapag ito nangyari sa'yo, medyo hindi ka agad makarecover. Ito yung takot nang dahil nagkamali ka. Ito yung takot kasi you failed. Siguro dahil nag-prepare ka, inayos mo lahat, and you are confident na ipapanalo ka ng Panginoon, tapos na-experience mo yung failure. At napansin ko lang, yung mga tao na dumadaan sa ganito, I think lahat naman po tayo nakaranas or nakakaranas nito. Pag ganito na yung dumadaan or ganito na yung sitwasyon natin, there's always a tendency na tayo po ay matakot ng sumubok ulit. May tendency na hindi na tayo mag-move, may tendency na mag-back out tayo. At may malaki siyang epekto sa ating katawan. Bakit nga ganun, Pastora? Bakit nga ganun? Kapag ako nagkamali, parang ayoko nang gawin yun ulit. 'Di ba? Pag ako ay nagkamali, halimbawa nag-fail ka sa isang exam, parang ayaw mo nang pumasok. Parang ayaw mo nang magpakita sa mga classmates mo, sa boss mo. Nag-fail ka dun sa presentation, parang gusto mo na agad mag-resign. You know, there's something about that fear na kung saan ay may matinding ginagawa sa ating isipan at sa ating pong behavior o sa ating pangangatawan. Para maunawaan natin ano yung epekto ng takot na ito after failure, papakita ko po sa inyo itong illustration na ito na sana ay maipakita natin. Okay? Ano po ba yung nangyayari? Nakita na ba? Ay, hindi pa pala. Okay. Ano po ba yung nangyayari kapag tayo ay dumadaan sa ganitong klase ng takot? O, di ba? Nakita nyo pa lang ang gulo-gulo na. So, paano ka pa mag-move? So, yung number 1 dyan, kapag ikaw po kasi nakaranas ng ganitong takot kasi nagkamali ka, takot kasi nag-fail ka, ang unang nangyayari sa'yo, yung pong part ng brain natin na ang tinatawag po ay amygdala, nag-a-activate po yan. Iniisip ng brain mo na yung failure na yon ay danger or threat. Yan yung ginagawa niya. Kaya, ang tendency, pag nagkamali ka, nalaman mo nang you made a mistake,
There's always a tendency na mapuno tayo ng takot at gusto mo nang umuiwas. And then, aside from that, yung pong tinatawag natin na stress hormone, meron kasi tayo niyan yung cortisol, nag-i-increase yan sa katawan natin, kaya biglang parang nakakaramdam ka ng matinding stress, nakakaramdam ka ng anxiety, yung tension, tapos hirap ka na mag-focus. Sino dito naranasan mo yan? Tapos lagi mong naiisip, nagkamali ako. Ba't ka nagkamali? Bakit ka na mali? Bakit di mo yan pinasa? Bakit ganito? Bakit ganyan? So habang nagtatanong ka, eto na, yung pangatlo, yung iyong decision making na part ng brain mo, si prefrontal, yung tutulong sa'yo para makapaggawa ka ng maayos na desisyon. Unfortunately, nagwi-weaken siya or nagsha-shutdown siya. Kaya hindi ka makapag-isip ng maayos. Kaya nahihirapan kang mag-decide ano yung next step mo. Kaya nahihirapan kang mag-decide itutuloy ko ba o hindi o wag na lang. And then, sa brain natin, tumatatak yung mga bad experiences Yung fear memory natin, nai-strengthen po siya. Kaya yun yung pang-apat. Kaya mas naaalala mo yung failure kaysa sa dami nang nangyari sa'yo. Napansin mo to? Isang araw nagkamali ka, sumunod na mga araw o before that pagkakamali, ang dami mo nagawang tama, pero nabubura yun lahat. Hindi mo yun naiisip. Ang naiisip mo lang, nagkamali ako. May mali ako. May mali akong nagawa. So mas naaalala ng brain natin ang failure at mas natatakot kang umulit-ulit, humakbang ulit. And then, yan yung nangyayari sa brain mo. And then after that, magre-reflect na siya sa behavior po natin. Yung reaction ng katawan mo, umiwas. Ayaw mo makipag-usap, magkukulong ka, ayaw mo lumabas, mafi-freeze ka, ayaw mo nang sumubok, hihinto ka na lang. That's actually the typical process of our body, or should I say of our brain, when we are experiencing fear. Kapag nag-fail ka, pag nag-fail ang isang tao, mauuwi ka sa ganitong klase ng fear loop or trap. Takot, punta sa stress, mahirapan mag-isip ng maayos, mag-decide, hindi alam yung susunod na step, maaalala ulit yung failure, paulit-ulit, hanggang sa kakainin ka na, tapos iiwas ka na lang. Kaya imbis na sumubok ulit ang isang tao, mas pinipili niya na lang na, wag na lang, tama na to, di ko na gagawin ulit. At pwede po itong mangyari sa kahit kanino. Sa kahit sinong tao. Kahit sinong pinakakilala mong taong pinakamalakas, pinakamagaling mag-isip. Alam mo yon, pinaka-spiritual. Diyan sa katabi mong pogi at maganda, pwede mangyari ito. Tignan mo, maganda yan, pogi yan, pero natatakot pa rin yan, even ba? At ito po yung nangyari kay Joshua at sa buong Israel. Sa Joshua chapter 7, after chapter 8, nung sila po ay natalo sa isang laban nila, sa isang lugar o isang nasyon na ang maliit lang to na lugar, na ang tawag po ay Ai. A tsaka I. Pero para po maunawaan natin yung pag-uusapan natin ngayon, bigyan ko po kayo ng backstory. Kasi nasa chapter 8 po yung pag-uusapan natin. Chapter 7 po ay na-shock yung buong Israel. Kasi lumalaban sila, at sila ay nananalo. Actually, before po nila kaharapin ang Ai, sila po ay nagkaroon ng panalo sa Jericho. Kung maalala nyo po, yung passage na yon, sila ay sumugod, na-conquer nila. Unfortunately, doon po sa lugar na yon, yung pagkapanalo nila doon, merong isang kabilin-bilinan si Lord. Ang kabilin-bilinan ni Lord, wala kayong kukunin sa lahat ng madidefeat nyo na mga bagay nila or ari-arian nila. Lahat susunugin. So, after nila, nanalo na sila, lumaban ulit sila ng isa pang laban. Ito na po yung laban nila sa Ai. Unfortunately, pagdating ng laban nila sa Ai, ang Ai po ay small city, mas maliit kaysa sa Jericho. A small city na akala nila ay madaling talunin.
Minsan alam mo, kaya hindi mo matanggap yung pagkatalo mo, kaya hindi mo alam na nagkamali ka, or hindi mo matanggap na nagkamali ka, kasi nagkamali ka dun sa sure na sure kang alam mong maipapanalo mo. Nagkamali ka, nag-fail ka dun sa sure na sure kang alam mong hindi ka mag-fail. Kaya hindi natin minsan matanggap yon. Kaya mas matindi yung processing na nangyayari sa buhay po natin. At yun yung nangyari po sa kanila. Ang nakakalungkot dito, hindi po sila natalo dahil sa military weakness nila. Tama, nagpadala si Joshua ng kukunti lang na tao kasi maliit lang naman yung lugar. Pero hindi sila doon, hindi po yun yung dahilan ng kanilang pagkatalo. Ang dahilan po ng kanilang pagkatalo ay disobedience kay Lord. At hindi ito aware si Joshua that time na isa sa kanyang mga ka-teammates na ang pangalan ay Achan ay secretly pala kumuha ng gamit from Jericho at tinago niya to. Ayaw na ayaw ni Lord yun. Ayaw na ayaw ni Lord yung disobedience. Okay lang kung gawin nila yun kung yun ang inutos ng Panginoon. Kaya lang may inutos ang Panginoon sa kanila. Nung sila ay susugod sa Jericho, wala kayong kukunin. And because of this, dahil sa pagkakamali ng isang tao na ito, dahil sa disobedience ng isang taong ito, buong Israel ang naka-experience ng loss sa battle. Buong Israel ang naka-experience ng failure. And when Joshua knew about this, he tore his clothes, nagrepent siya, he fell down before the ark of the Lord. Makikita natin yan in Joshua chapter 7. Tapos nagtanong siya, Lord, bakit ito nangyari? Ba't kami natalo? Now, in the moment na kung saan si Joshua ay silent, punong-puno ng hiya, imagine mo, kakatapos niyo mo lang maipanalo yung laban niyo sa isang malaking bansa, sa isang malaking nasyon, isang malaking grupo, natalo kayo ng isang maliit. Siyempre nakakahiya yun. Sa panahon na ganun, si Lord ay nangusap sa kanya in Joshua chapter 8. The word of the Lord to Joshua is this. Then the Lord said to Joshua, habang siya umiiyak, nagtatanong, Lord, ba't kami natalo? Bakit? Bakit pa sa Bakit pa dun sa maliit na yon? Bakit pa dun sa alam namin, sure kami mananalo kami? Sabi ni Lord sa kanya, do not be afraid. Do not be discouraged. Yung word po na afraid dito, na ginamit ng Panginoon, ito po ay yari. It means tremble, dread, or matinding takot. Ito yung nararanasan ni Joshua. Ito yung ina-address ni Lord sa kanya. Tapos sinabi pa ng Panginoon, do not be discouraged. Yung word po na discouraged dito, ito po ay katat. It means to be shattered, broken, dismayed. This is the actual na na-experience ni Joshua during that time. At lahat ng taong dumaan sa matinding pagkakamali, failure sa buhay, nararanasan to. Brokenness, pagka-shatter, pagkawasak, dismayed, pagkapahiya. Pag hindi mo ito na-process ng maayos, maniwala ka, it will lead to depression. Darating yung time, ayaw mo na talaga, like, isolate mo yung sarili mo. Yun yung nakakatakot na part. Buti na lang ang Panginoon to the rescue lagi. Sino po dito, you know that you're blessed kasi si Lord to the rescue lagi. Amen po ba? Si Lord ay to the rescue lagi. Ni-rescue niya kagad yung ganong isipan and experience ni Joshua. Inayaan niya muna na ma-address yung nararamdaman ni Joshua. Hinayaan niya na ma-rebuild ulit yung confidence na meron si Joshua. Kasi yun yung nawawala kapag nagkakamali ka eh. Yung tapang, yung lakas ng loob, yung confidence na kaya ko to. Kapag wala ka ng ganon, tendency hindi ka nalalaban ulit. Tendency hindi ka nasusubok ulit. So paano natin malalampasan yung ganitong klase ng takot after failure, after discouragement, after certainty? Because I believe in my heart na lahat tayo ay nakaranas ng takot na ganito or lahat tayo ay nakakaranas ng takot. Zig Ziglar once said that failure is an event, it is not a person. Ibig sabihin, event, parang birthday, Christmas, New Year, nangyayari siya sa lahat.
Nangyayari ang failure sa lahat. But it is not the person. So pwedeng nagkamali ka, pero hindi ka isang pagkakamali. If God allowed you to live here on earth, hindi ka perfect, at alam ng Panginoon yun, pero gustong malaman mo, hindi ka isang pagkakamali. Nagkamali lang. Sabi mo sa katabi mo, nagkamali ka lang. Nagkamali lang. Maybe nagkamali ng calculation, maybe nagkamali ng pag-detect, maybe may na-miss tayo. Pero yun yung mahirap eh. Kasi nga, pipigilan ka nga eh. Yung behavior mo biglang, ang tapang-tapang mo, ang angas-angas mo biglang wala. Ayaw mong sumubok, naduduwag ka and all that. Nahihiya ka and all that. Now, this is the question right now na kung saan sasagutin ng Panginoon. How to overcome fear after failure. So ito po yung title ng pag-uusapan po natin ngayon. Overcoming fear after failure. At lahat po na excited ngayon na tumanggap sa Panginoon ng tapang muli, pwede bang magsabi ng malakas na amen? Amen. How to overcome fear after failure. Tignan po natin yung pangungusap ng Panginoon kay Joshua in Joshua chapter 8. Yung backstory po nasa chapter 7, nasa chapter 8 po yung pag-uusapan natin. I'm gonna read in New International Version. Sabi niyo po dito, "Then the Lord said to Joshua, 'Do not be afraid, do not be discouraged. Take the whole army with you and go up and attack Ai.'" So this is the second time. "For I have delivered into your hands the king of Ai, his people, his city, and his land. You shall do to Ai and its king as you did to Jericho and its king, except that you may carry their plunder and livestock for yourselves. Set an ambush behind the city." Kung titingnan natin, gaano katagal itong pangungusap ni Lord kay Joshua after nung unang failure nila ng attack, ng pakikipag-battle. Most of the Bible scholars believe na hindi ito months or years. Kasi after nilang malaman yung dahilan ng kanilang pagkatalo, nagrepent ang buong Israel sa Panginoon. At pagkatapos nun, kinausap na ng Panginoon si Joshua. So maraming Bible scholars, sinasabi nila na maikling panahon lang yung pagitan. Probably mga few days lang or few weeks lang. Ito yung mahirap. Yung mali mo lang. Yung pahiya mo lang. Tapos sasabihin ni Lord, balik ka dun. Di ba ang hirap? Kasi andun pa yung sting. Lord, hindi, nagkamali ako dyan. Lord, di, nahiya ako dyan. Hindi, Lord. But you know what, church? Sometimes God does not allow us to stay long in defeat. Or most of the time, God will not allow us to stay long in defeat. Kapag nagrepent ka na, kailangan na ng obedience. Warren Wiersbe, sabi niya po, "Fear sees obstacles, but faith sees opportunities." So paano po natin ma-overcome itong fear na to? Para pagkatapos nito, you're gonna receive a word from the Lord. I believe in my heart. Tatanggap ka ng salita ng Panginoon ngayon na kung saan magli-lead sa'yo, hindi para mag-stay, hindi para mag-back out, kundi para mag-step forward. Lahat po ng excited, pwede bang pumalakpak sa oras na ito? How to overcome fear after failure. Tingnan po natin in Joshua chapter 8, verse 1a. Sabi niya, "Then the Lord said to Joshua, do not be afraid, do not be afraid, do not be discouraged." Number 1, itong pinaka-importanting kailangan muna natin para matanggal yung mga takot, para ma-overcome mo. Number 1, divine reassurance. Sabihin niyo nga po, reassurance. Kita natin dito that God gives Joshua strategy. Pero bago niya bigay yung strategy, He gives first assurance to Joshua. Sinimulan ng Panginoon, ayusin muna yung heart ni Joshua before yung battle. Kasi mahirap lumaban nang talunan ka na sa puso mo. Once natalo ka na sa isip at puso mo, huwag ka nang lumaban kasi for sure yung lalaban, hindi ka na mananalo. Kasi isip mo pa lang, puso mo pa lang, talunan ka na eh. Paano ka palalaban?
Kaya yung phrase dito na do not be afraid, it's actually an imperative command. Na tila baga sinasabi ng Panginoon kay Joshua, itigil mo na yung pagpapadala mo sa takot. Huwag ka na magpadala sa takot na naranasan mo. Dahil nagkamali kayo. Dahil natalo nila kayo. Alam niyo po ang takot, sabi ko nga, nangyayari siya sa lahat ng tao. Pero lagi ko niyo pong tatandaan at lagi ko nga itong sinasabi, ang takot pwede mong maramdaman. Pero wag mong tambayan. Ang takot, mararamdaman naman talaga natin. Siyempre, buhay tayo eh. Pwede mo maramdaman, pero wag mong tambayan. Sabi mo sa katabi mo, wag mong tambayan. Yung Hebrew construction dito, nagsasuggest ng continuous na action na sinasabi ng Panginoon, stop that fear. Stop being afraid. Stop being discouraged. Huwag mo na yan ramdamin. Huwag ka nang magpalunod dyan. Bakit? Kasi alam ng Panginoon na ang fear, it distorts what? Vision. Ang fear, sisira ng mga nakikita mong magaganda, ng pangarap mo, ng mga gusto mong marating. After defeat, pwedeng nagkakaroon ng mga ganitong tanong si Joshua at minsan natatanong din natin to kapag nagkamali tayo, after ng defeat natin, after na hindi natin nakuha yung isang opportunity, after na mag-fail yung isang ginagawa natin, isang pwedeng tanongin ni Joshua sa sarili niya, kakayanin pa ba ulit? Kaya ko ba bang pumasa ulit sa bar exam? Sa board exam? Pangalawang pwede mong tanongin, mauulit kaya yung failure? Baka maulit yung failure. Kaya ang tendency, baback out ka talaga eh. Pag worse, pwede mong isipin. Si Joshua pwede niyang isipin, kasama pa ba natin si Lord? Nandito pa ba si Lord sa journey na to? Di ba? Lagi natin natatanong kapag mayroong mga hindi magandang nangyayari, Lord, nandito ka pa ba? Sinasamahan mo pa ba ako? Pag nag-fail ka sa work, natanggal ka sa trabaho kasi nagkamali ka. At hindi matanggap siguro ng company yung pagkakamali mo. Maybe that's too big to handle. Anong una mong naiisip? Hindi mag-apply. Ang una mong maiisip, may tatanggap pa ba sa akin? Pwede ba akong sumubok ulit mag-apply? Baka wala nang tumanggap sa akin. Baka na-block na ako sa maraming companies. Pag nasaktan ka, pag nagkamali ka dun sa taong napili mong mahalin, wag mo nang tignan yung katabi mo, wag mo nang sikuhin. Pag nag-break kayo, nasaktan ka, nawasa ka, isang una mong pwedeng itanong sa sarili mo, nagkamali ka ng relationship, or hindi talaga nag-prosper. Mali talaga, or sabihin na natin na hindi talaga nagtuloy. Ano una mo unang maiisip? May magmamahal pa ba sa akin? May tatanggap pa ba sa akin? Pansinin mo kung paano dinidistort ng fear yung vision mo. Nakakalimutan mong maganda ka, pogi ka. Dati confident ka. Kahit hindi sabihin ng ibang tao, alam mo. Alam mo yung worth mo. Alam mo na mahal ka ng Panginoon. Dati confident ka, magaling ako sa trabaho. Dahil nagkamali, yun yung mga tanong natin. Kaya si Joshua, ni-remind siya ng Panginoon that failure is not final. Ulitin mo nga sa katabi mo, failure is not final. And magugulat ka because the same place of defeat, pinababalikan ng Panginoon, kaya akala ko ba wag nang bumalik-balik, ito ang Panginoon. Hindi ka niya hahayaang kainin ng past mo. Balikan mo yun, i-deal mo yun. Para pag nag-move forward ka, walang maghahunt sa'yo in the past. The same place of defeat can become the same place of victory kapag kasama mo si Lord. Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? Pinababalikan sila ulit ni Lord para ano? Matalo ulit? Hindi. Para maranasan nila yung panalo na. Dahil kasama na nila ang Panginoon. Sabi ko nga, fear happens to everyone. Elijah, tapang-tapang na prophet niyan. Nagpapababa nga ng apoy yan eh. Pero natakot. After ng victory niya sa Mount Carmel,
Natakot sa isang Jezebel. Yun, nagtago, nagpunta sa cave, nag-caving. Shout out sa mga nagki-caving dito. Nag-hibernate hanggang ngayon dahil natatakot. Nararanasan ng marami yan. Pero hindi mo kailangan magstay dyan. Kinausap siya ng Panginoon doon, kaya naka-receive siya ng word from the Lord. Kaya yun, tumapang ulit. Ganun naman tayong mga anak ng Panginoon, di ba? Mararanasan mo lang yung takot, pero after that, once you did your devotion, once na nakapakinig ka na ng salita ng Panginoon, nag-worship ka kay Lord, eto na naman, para ka na namang super saiyan, laban! Parang dami mong pinaglalaban talaga sa buhay. Laban tayo, ilaban natin to, ituloy natin to. Si Peter, di ba? He feared. After what? Walking on the water. May victory naman siyang na-experience, nakalakad naman sa tubig, kaya lang nakita niya yung winds and waves. Peter na to, guys. Very close kay Jesus. Pero natakot pa rin. Yung mga disciples, natatakot sila sa storm during that time na kasama nila si Jesus Christ physically. Pwede pala yun. Na alam mong kasama mo si Jesus pero nakakaranas ka pa rin ng takot. But God's voice is greater than our fears. Kaya nung panahon na siya ay lumapit sa Panginoon, nagtatanong, may mga questioning, the word of the Lord to Joshua is, do not be afraid. Do not be discouraged. Sa panahon na nararanasan mo yung takot, at parang kinakain ka ng takot, you need divine reassurance. Balik ka sa word ni Lord. Balik ka sa salita na nagpapalakas sa'yo. Kasi God's voice is greater than our fears. Sabi ni Corrie ten Boom, courage is fear that has said its prayers. Hindi porket natatakot ka, alam mo yun, hindi ka na pwedeng manalangin or hindi mo na pwedeng, alam mo yun, hindi mo na pwedeng gawin yung mga nagagawa mo. It can stop you, yes. It can paralyze you, yes. Pero tandaan mo, pag may word ka ng Panginoon, makakahakbang ka ulit. Isaiah chapter 41:10, same God who spoke to Joshua and the Israelites is the same God na nagsalita sa kanila. Sabi ni Lord sa kanila, do not fear, for I am with you and I believe in my heart this is God's word for you today. Hindi ko alam kung ano yung hahakbangan mo at kailangan mong hakbangan. Hindi ko alam kung ano yung kailangan mong balikan para maka-experience ka ulit ng pagkapanalo doon. But God is telling you right now, do not fear, for I am with you. Sabi mo sa katabi mo, sasamahan ka ni Lord. Alam niyo po, ang antidote sa fear, hindi naman self-confidence kundi God confidence. Yung confidence mo sa sino ang sumasama sa'yo. Kasi pwede silang bumalik sa I at ma-experience ulit nila yung pagkatalo for the second time kapag self-confidence lang. Pero dahil may word sila sa Panginoon, kilala nila yung Diyos na nagbigay sa kanila ng utos. Maraming tao trap. Fear of failure, fear of rejection, fear of future, fear of trying again. Pero ito yung sabi sa'yo ng word ng Panginoon ngayon, do not be afraid. Do not be discouraged. Pwedeng you have failed, pero hindi ibig sabihin tapos na si Lord sa'yo. Maybe you failed in the ministry, but I want to tell you, God can restore you. Pwede may magsabi sa akin dito or maybe nagtatanong dito, pwede ba akong gamitin ni Lord? Ang laki ng ginawa kong pagkakamali sa ministry dati. You can still serve God. God can restore you. You may experience broken relationship, pero huwag mong kakalimutan, Jehovah Rapha, God can heal you. Pwedeng na-lost mo yung opportunity, pero God can open another door. Hindi pa tapos ang Panginoon. Pwedeng ang lakas-lakas ng takot mo ng mga nakaraan. Pero gusto kong gawin mo ito ngayon. Mas palakasin mo yung word ni God sa buhay mo. Mas palakasin mo itong naririnig mo ngayon kaysa sa takot na nararamdaman natin. Importante yung divine reassurance. Do not be afraid. Do not be discouraged. Diba, ito yung mga same words na na-receive ni Joshua from the time na siya na yung nag-lead sa Israel. Ito yung same words Nung ibinigay na ni Moises sa kanya yung paglilid sa Israel, kasi namatay na si Moises, ito na yung word sa kanya ng Panginoon. Simula pa lang, ito na yung word sa kanya ng Panginoon. Do not be afraid. Do not be discouraged. You know, sometimes yung failure mo,
Hindi mo kailangan niya ng new word dyan. Hindi mo kailangan ng mga bago, Lord, another words of motivation, please. No, you just have to return to the first word of God kung bakit mo yun sinimulan. You just have to return to that word of the Lord. Yes, ang word ni Lord paulit-ulit. Kasi paulit-ulit ka rin makakaranas ng takot. Kasi paulit-ulit ka rin makakaranas ng discouragement. Kaya paulit-ulit lang din sasabihin sa'yo ng Panginoon, huwag kang matakot. Huwag kang ma-discourage. Pangalawa po, Joshua chapter 8, 1b. Sabi dito, take the whole army with you and go up and attack Ai. Pangalawa, napaka-importante po nito. Una, kailangan ng divine reassurance, pero pangalawa, kailangan din ng determined response. Sabihin nyo nga po, determined. Sabi yan, take the whole army with you and go up and attack Ai. You know, God tells Joshua to move forward again. And this is powerful because yung Ai nga po was a place of previous defeat. Tapos sasabihin ni Lord, go up, attack. Yung sinabi ng Panginoon na yun sa kanya, na command, it carries an urgency, a military urgency. It carries a decisive movement. Hindi sinasabi ni Lord, sige, mag-stay ka na lang muna dyan. Sige, matakot ka muna. Sige, ramdamin mo. Hindi, sabi ni Lord, tayo na. Gawa na, kilos na. Yung word po na ginamit dito, dun po sa word na attack, ay nag-i-imply, nagpapakita ng aggressiveness at courageous na pagkukuman sa kanila. At dito makikita natin, yung utos sa kanila ng Panginoon ay nagbo-boost din ng confidence at pananampalataya sa kanila. Alam niyo po kung bakit? Kasi napaka-importante pong maunawaan natin that faith is not passive. Ano ibig mong sabihin, Pastora? Hindi ganito ang faith. Basta alam ko, ibibless ako ni Lord, pero wala kang ginagawa. Ibibless ka ni Lord, pero trabahuhin mo yung pinapa-assignment niya sa'yo. Doon ka ibibless ni Lord. Alam ko basta ihihil ako ni Lord. Ihihil ka ni Lord, wala ang question dun. Kahit anong sakit kayang ihil ng Panginoon. Kaya lang, pag di mo inaayos yung kinakain mo at lifestyle mo, hindi ka rin gagaling. Faith is not passive. Basta alam ko, magpa-prosper ako financially. Tama yun. Ang yaman ng Diyos natin, ang yaman ng tatay mo sa langit, kaya niya ibuhos lahat ng yaman niya na kailangan mo. Pero kung hanggang ngayon ay nagpapabudol ka pa rin sa maraming bagay at hindi ka nag-aayos ng finances mo at mali yung management mo sa finances mo, kahit may pananampalataya kang ipaprosper ka ng Panginoon, baka hindi mangyari. Because faith is not passive. Pag sinabi ni Lord na mananalo ka, hindi pa pwedeng hindi ka lalaban. Tama, mananalo ka. Tama yung pananampalataya mo, but you have to go there. You have to fight the battle. Kaya hindi sinabi ng Panginoon, stay ka lang dyan. Yung fear mo, yun yung sasabihin. Stay ka lang dyan. Huwag ka nang sumubok. Okay na yan. Mapapahiya ka na naman. Matatalo ka na naman. Pero listen to your faith. Because your faith will say, move. Because you have a word from the Lord. Move. Because God is with you. Move. Because God will do amazing things. Si Joshua, mayroon siyang maraming dahilan para mag-hesitate kay Lord, sa command ni Lord. Pero mas pinili niyang sundin ng Panginoon. Pag binasa niyo po yung mga sumunod, yun din yung ginawa niya. Pinili niyang sundin ng Panginoon. Kasi yung pananampalataya, yung response niya, yung utos sa kanya ng Panginoon at yung response niya sa Panginoon, yun yung dahilan para ma-overcome niya yung fear na yun. Ano yun? Obedience sa Panginoon. Maraming believers gusto ng victory. Sino po dito gusto ng victory? Pwede bang sabi ng amen? Marami pong believers gusto ang victory pero ayaw po nila ng movement. Kaya lang ang courage po ay hindi ibig sabihin to, wala kang nararamdaman. Hindi, pastora, kaya ayokong mag-move kasi natatakot ako. Pero ang courage kasi ay hindi naman absence ng fear. Ang courage ay obedience kahit natatakot ka. Yun ang courage. Si David, ang laki naman talaga ni Goliath. Giant nga eh. Kung height ang pag-uusapan, matatakot ka talaga.
Kaya lang, courageous si David. Gusto niyang sumunod sa Panginoon. Ayaw niyang napapahiya ang Diyos niya. At ang chosen nation. Alam mo yon? Kaya he faced Goliath. Natakot, may takot, pero makikita mo naman. Makikita mo, may impossibility, pero nag-try pa din. Yan yung courage. Si Esther, takot na takot bago i-approach yung king. Kaya lang, again, courage is obedience kahit natatakot ka. So Esther still approached the king. Naligtas tuloy yung buong relatives, buong nation niya. Si Moises, takot na takot kay Pharaoh. Kasi nga, bulol siya. Kasi nga, ganito, alam niya yung tapang ni Pharaoh. Pero sumunod pa rin sa Panginoon. Alam niyo po, ang pananampalataya natin, yun yung pinakamaganda mong response sa utos ng Panginoon kahit na ikaw ay natatakot. Eleanor Roosevelt, sabi niya, you gain strength, courage, and confidence by every experience in which you stop to look fear in the face. Kaya lumaban ulit sila, kaya sila nag-respond, kasi may words sila galing sa Panginoon. Ito yung matinding response nila sa pagkatalo nila. Ito yung matinding response nila sa mistake na nagawa nila. Take the whole army with you. Go up. Attack ay. Balik ka dun. Tapusin mo yung laban. Laban ka ulit. You know, sometimes the greatest miracle sa ating buhay is yung simply next step na gagawin mo. Kaya ka naka-experience ng miracle kay Jesus. What's the greatest? Ako kung tatanungin niyo po ako, Pastora, what's the greatest miracle na na-experience mo sa buhay mo? When I got saved. Pinakamatinding miracle yun sa buhay ko. Na ako ay niligtas ng Panginoon. Pero hindi mangyayari yon kung wala akong isang step na ginawa. Ano yun? Lumapit sa Kanya at tanggapin siya. Yung mga miracles mo, yung mga victories mo, baka nasa likod yan ng another step na gagawin mo. So maybe today, just maybe, baka meron dito, God is calling you to revisit the place where you once failed. At sinasabi niya sa'yo, start serving. Baka doon ka kasi nag-fail. Start serving again. Meron ba dito na nanalangin ka, tapos yung panalangin mo hindi nangyari, tapos ang confident mo, pinanalangin mo yung may sakit, tapos namatay. Di ba parang, Lord, ayoko na mag-pray ulit. But maybe God wants you to pray again. Not maybe, God wants you to pray again. Meron dito, na-disappoint ka, you trusted so much, but God wants you to trust again. Sa mga leaders na nandito, whether you're a leader in the corporate world or nasa sa church or sa tahanan mo, maybe once in your life you failed, but God is telling you right now, lead again. Mag-lead ka ulit. Or maybe you have that dream, grabe yung dream na yan, sobrang confident ka, grabe, Lord, mangyayari ito sa akin. And that's faith naman talaga. But maybe because of some, uncertainty and maraming mga reasons pa, hindi nangyari yon, nag-fail ka doon. Maybe God wants you to revisit that place and maybe God is telling you right now, dream again. Mangarap ka ulit. Hindi pwedeng wala kang pangarap. Sabi mo nga sa tabi mo, hindi pwedeng wala kang pangarap. Church, wag nating hayaan yung failure mag-define ng destiny mo. Do not let failure define your God-given destiny. Yes, tama. Fear paralyzes, but faith mobilizes. Kaya nung sinabi ng Panginoon, ganun yung ginawa nila. Attack ay, again, go up, take your army with you. Alam mo, pwedeng sabihin ni Joshua, Lord, ako na lang. Nakakaya pag natalo na naman kami. Di ba minsan ganun? Gagawin mo na lang ng ikaw na lang, walang nakakaalam, sumubok ka ulit sa exam. Nag-apply ka ulit ng walang nakakaalam. Bakit? Kasi nga ayaw mo mapahiya ulit eh.
Ayaw mo ulit malaman ng tao na, hindi ka na naman pumasa. Layan na naman yung nangyari sa'yo, natalo ka na naman. Pwedeng sabihin ni Joshua yun eh, Lord, ako na lang. Lord, wag na yung buong army, pwedeng ako na lang. Kasi alam mo yun, Lord, baka mamaya, pahiya na naman kami dito eh. Liit-liit na bansa, natatalo pa kami. Lord, kami na lang. No. God said, take the whole army with you. Bakit? Kasi gusto ng Panginoon makita nila yung Diyos na nagpapanalo sa'yo. Gusto ng Panginoong ma-witness ng iba din yung Diyos na kaya kang panalunin. Pwedeng na-stuck yung ibang tao, naghihintay sila na kailan kaya yung next. I don't know kung kailan to. Pero alam niyo po, naniniwala ko sa oras na ito yung kailangan nating gawin. Ihakbang. Kailangan mo ng determined response. All you need to do is say, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Amen. Go! Sabi ng Panginoon, go! Di ko alam baka ito yung word sa'yo ng Lord eh. Go! Nakakbangan mo na yan. Yung pangarap mo na yan, nakbangan mo na yan. O sige na, marami ka ng pagkakamali dati. Sino bang businessman na once na nag-try, ganun agad? For all you know, maraming kilala kang businessman, business owners ngayon, mga CEO, or sabihin natin, mga presidente ng kumpanya or may-ari ng kumpanya, na mas marami silang na-experience na failure. O, ito na lang, yung may-ari nito, tsaka yung katabi nito. Si Henry C., di ba? Pag tinignan niyo yung buhay nila, yung biography nila, hindi ganun kadali. Pero nag-step lang sila. Humakbang lang sila. Kaya sabihin mo sa katabi mo, hakbang na. So sa kanya, attack! Alam mo yun? Tuluyan mo na yan. Gawin mo na yan. Bakit? Yun yung best response mo. Ito yung sabi ng Panginoon, natatakot ka ngayon? This will be your response. Take the whole army, go up, attack I. That will be your response. And last but not the least, pangatlo po. Joshua 8 verse 1c hanggang verse 2 na. Sabi niya, for I have delivered into your hands the king of Ai, his people, his city, and his land. Number 3, for us to overcome fear after failure. Ano po yung number 1? Number 1 is divine reassurance. Pangalawa po, determined response. Pero pangatlo, ito yung panghahawakan mo, declared victory. For I have, sabi ni Lord, for I have delivered into your hands the king of Ai, his people, his city, his land. Dito makikita natin, hindi lang sinabi ng Panginoon, lumaban ka dyan. Sabi ni Lord, I have delivered, past tense. Bago pa magsimula ang battle, dineclare na ni Lord yung outcome. Ano ang outcome? Panalo sila. This is divine certainty. Kung nag-fail ka kasi sa maraming uncertainties na hindi mo na-calculate, hindi mo nakita, ngayon mananalo ka kasi binibigyan ka ng Panginoon at dinedeklaran ka na ng Panginoon ng victory. God speaks from victory, hindi from possibility na, dahil marami na kayo, mananalo na kayo. Hindi ganun. Dahil natuto ka na, di mananalo ka na, hindi ganun. Hindi lang ganun yon. God speaks from victory. Bakit? Kasi kasama na siya. Kasi siya na yung nagsasalita. Siya na yung magbibigay ng victory. Yung Hebrew expression po dito, nag-e-emphasize siya ng hindi lang ng assurance, kundi ng completeness. As if tapos na yung laban. At as if victorious na sila. Sa perspective ni Lord, nanalo na si Joshua. Take note, balik tayo. Anong nangyayari kay Joshua? Umiiyak. Lord, ba't ito nangyari? Ba't ganito? Nung kinakausap siya ni Lord, hindi siya nakatingin kay Joshua na talunan. Hindi siya nakatingin kay Joshua na nagkamali. Kay Joshua na mahihina. Nakatingin sa isang Joshua
nananalo na. Church, I want you to get this. Hindi ka tinitignan ni Lord na isang talunan dahil lang nagkamali ka. Hindi ni Lord tinitignan na nagkamali siyang inilagay ka sa mundong ito dahil lang sa mistake na nagawa mo. Ang tingin sa'yo ng Panginoon, mananagumpay pa rin. Tignan mo nga yung katabi mo. Oh, di ba? Ang angas niyan. Ang dami na niyang naitalong laban. Pero dahil sa Panginoon, mas marami yung maipapanalo niyang laban. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon doon? Hindi ka tinitignan ni Lord na isang uri na, itong anak ko na to, wala na to. Bagsak lagi. Bagsak na to forever. Hindi ganun. Itong anak ko na to, hindi kasi marunong pumili ng jujuwain. Yan na naman, umiiyak. Wala na, wasak na to lagi. Hindi ka ganyan tinitignan ni Lord. Kung nawasak ka, ang tingin sa'yo ni Lord, buo ka pa rin. Kung nagkamali ka, ang tingin sa'yo ni Lord, restored. Tingnan mo kung paano mag-declare ang Panginoon dito. I have delivered into your hands. Kanino? Sa kamay ni Joshua at ng buong Israel, ang buong ay. Binigay ko na yung panalo nyo na yan. Mananalo ka na dyan. Yung isang Joshua umiiyak dahil sa pagkakamali, ang tingin sa kanya ng Panginoon, isang Joshua panalo. At nagtagumpay. Verse 2, sinabi ni Lord sa kanya, you shall do to Ai and its king as you did to Jericho and its king. Ano ba yung ginawa nila sa Jericho and its king? Patay lahat. Conquered nila yung buong Jericho. So sabi ni Lord, yung ginawa nyo sa Jericho, yung tapang nyo sa Jericho, yung victory nyo sa Jericho, yun din ang gagawin nyo dito. Yun din ang mangyayari dito. You shall do to Ai and its king as you do to Jericho and its king. Except, eto na, makinig po kayo maigi, except na this time, you may carry off their plunder and livestock for yourselves. Set an ambush behind the city. Sinasabi ni Lord, except na ngayon, lahat ng ari-arian nila, pwede nyo nang dalhin. Bakit except? Kasi galing sila ng Jericho, ang utos sa kanila ni Lord, wala kayong kukunin ni isa. Lahat susunugin nyo. At dahil nga merong kumuha na isa, natalo sila ng Ai. Ba't ganun? Nung pumunta sila ng Jericho, na ipanalo nila ang laban, sinunog nila, akala nila, nasunog nila lahat. Dumaban sila sa Ai, napakaliit na lugar, natalo sila. Tapos ngayon, pinaglalaban sila ulit ni Lord, tapos sabi ni Lord sa kanya, kunin nyo na lahat. Noong una, sa chapter 7, unauthorized sila to take something from that city. Ngayon, ino-authorize na sila ni Lord to take everything from that city. Alam niyo po, minsan di lang talaga natin maintindihan yung kilos ng Panginoon. Bakit dito, hindi pwede, pag dito, pwede, but listen to this. Obedience brings blessing. Sunod ka lang kay Lord. Nandun yung pagpapala. Pag sinabi ni Lord, hindi pwede, di hindi pwede. Pero pag sinabi ni Lord na pwede, edi pwede. What is sinful outside God's will becomes blessed inside God's timing. Papakuhain din naman pala ni Lord inunahan mo lang siya Inunahan ni Ekan Alam mo yun? Siguro sabi ni Ekan mo, maganda to, maganda tong pinggan. Tinago niya napatalo naman, natalo naman nila lahat Usually kasi ganun. Tapos iaalay nila yan sa Panginoon. Lahat na makukuha nila from that nation. Kaya lang, sa Jericho, malinaw ang sinabi ng Panginoon, wala kayong kukunin. Walang kinalaman o hindi nagmamatter kung ano yung kinuha, kahit tinidor pa yan, cotton buds pa yan. The point is, hindi kasi sumunod kay Lord.
Pero ngayon nasusunod ka na kay Lord, sabi ni Lord, kunin mo lahat. Kasi sa'yo yan. Kasi sumunod ka na sa akin, lahat ng blessing sa'yo na. Sabi mo sa katabi mo, sa'yo na. Kasi bakit? Victorious ka na eh. Tanggapin mo na yan. Timing ng Panginoon yun eh. O yan, kukunin nyo na. Minsan ganun lang tayo talaga eh. Meron naman palang moment, Lord, na pwedeng okay na. Bakit kasi uunahan pa kita? Pwede naman na pala sa susunod. Sabi ni Lord, hindi ka na mapopromote. Ngit-ngit ka, bad trip ka, di ba? Ginawa mo kung ano-anong mga bagay-bagay. Tapos nung nahimasmasan ka na, nag-pray ka na, nag-worship ka na ulit kay Lord, nakareceive ka ng word kay Lord, susunod na po ako. The same place, kung saan di ka na-promote, the same place, magugulat ka, ipopromote ka ni Lord. Tapos sasabihin sa'yo ng Panginoon, nak, kunin mo na yung promotion na yan. Bakit? Timing na. You know, fear shrinks when we remember God's promises. God's victory. Lumiliit ng lumiliit at matutunaw na lang yung mga takot kapag lagi mong inaalala yung pangako ng Panginoon. Romans chapter 8 verse 31, di ba? It says, if God is for us, who can be against us? Tama, the enemy may look strong, matapang, nakakatakot. Pero tatandaan mo lagi, mas malakas si Lord. Mas malakas yung Diyos na meron ka. Mas nakakatakot yung Diyos na meron ka. Kasi lahat mag-o-obey sa Kanya. Even the winds and the waves, obey Him. Anong laban nun sa mga kaaway mo? Kaya napaka-importante po, natatanggapin natin tong declared na victory ng Panginoon sa atin. Pag sinabi ni Lord, mananalo ka, mananalo ka. Pag sinabi ni Lord, pinagpala ka, pinagpala ka. Kaya lalabas tayo mamaya dito, mamaya pa po lalabas tayo ng lugar na to, hindi ka mukhang kawawa, parang walang natanggap sa Panginoon, ganun. Dapat matikas. Hindi dahil nagyayabang, kundi dahil malinaw sa'yo, pinagpala na ako ni Lord. Ang buhay mo ay hindi isang sumpa, ikaw ay isang pagpapala. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Di ka talunan. Pag may Jesus ka, hindi ka talunan kasi kay Jesus, pag team Jesus ka, you're always on the winning side. Never ko pa nakita si Lord na natalo. Sa buong buhay ko. Sa buong journey ko. Sa buong Bible. Merong hindi alam si Lord. Matalo. That the God we serve knows only how to triumph. Yung Diyos na pinaglilingkuran mo, hindi niya alam yung pagkatalo. Ano yung pagkatalo? Wala sa vocabulary ni Lord yun. Kaya sandal ka sa Diyos na hindi natatalo. Sandal ka sa Diyos na hindi natatakot. Sandal ka sa Diyos na hindi nanghihina. Sandal ka sa Diyos na magbibigay sa iyo ng victory. Gusto ko itong sinabi ni Max Lucado. Sabi niya po ganito, feed your faith and your fears will starve to death. Pag dumating yung time na ino-overcome ka na naman ng fear mo, ano daw gagawin mo? Feed your faith. Shout out sa mga overthinker. Huwag mo nang sikuhin yung katabi mo. Alam naman niya na yan. Shoutout lang. I know how it feels. Kasi nararanasan ko din eh. Pero alam niyo po, recently may practice akong ginagawa. Kapag nag-overthink na ako, okay lang, share ko. Pag nag-overthink na ako, na-aware ka naman, di ba? O yun, nag-iisip ka na naman. Alam niyo po, sinosoplak ko yung sarili ko. Pag nag-overthink na ako, iniisip mo na naman yan. Alam mo yung ginigising mo yung sarili mo, yun na naman nasa isip mo. Yun na naman ginawa niya last year. Nire-remind ko yung sarili ko na ano na naman yung iniisip mo. Hindi na naman maganda yung iniisip mo. Malalagyan ka na naman ng takot dyan. Maiinis ka na naman dyan. Mararamdaman mo na naman yung mistake. Matetension ka na naman. May stress ka na naman. Ma-anxious ka na naman. Instead of doing that, instead na palakihin mo yung takot, kaka-overthink mo,
Feed your faith. Go back to the Bible. Read the Bible. Worship God. Remember God's promises. Ipaalala mo lagi sa mga tiny veins ng iyong brain na panalo ka na dahil kay Jesus. Pinanalo ka na ng Panginoon. You know, yung confidence po ni Joshua dito ay hindi dahil buong Israel na yung kasama niya, pero dahil sa promise po ng Panginoon. Today, malinaw na sa'yo. Lord, kaya kong humarap bukas. Kasi bukas, baka bukas, pwede ko na maranasan yung breakthrough, yung healing, yung restoration, yung answered prayer. Dahil kasama mo na ang Panginoon. Pwede ba nating palakpakan po ang Panginoon? Pwedeng may laban ka pa rin. Mamaya, baka may laban ka pa rin. Bukas, may laban ka pa rin. Pero tandaan mo, ang victory ay na kay Lord. At victory ay si Lord. So I'm gonna encourage you right now. Stop magnifying fear. And start magnifying God. And when God declares victory, tatandaan mo, pag sinabi ni Lord, panalo ka na, fear loses authority. Nawawala na yung authority ng fear sa'yo. As we end this, alam ko po, at uulitin ko, fear is real. Totoo yan. Nararanasan natin yan lahat. Totoo ang fear. But it does not have to rule. Ang fear mo should not have the final word. Amen po ba? How Joshua overcame fear after failure? He got divine reassurance from the Lord. Meron siyang determined response. Dahil din naman sa inutos ng Panginoon. Malinaw na sa kanya, mas ma-wisdom na siya. Kumuha siya ng instruction, hindi sa alam niya. Kasi si Joshua, marami na siyang battle na pinanalo eh. Pwede niyan sabihin, sige Lord, alam ko na to. Hindi, kumuha pa rin siya ng instruction from the Lord. Yun yung nagbigay sa kanya ng tamang response, maging determined. And God reminded him of victory. Na panalo na siya. Alam niyo po yung Hebrew word dito sa courage ay nagkicarry ng idea ng pagiging firm, strengthened. Yung biblical courage, sinasabi lang nito sa atin ngayon, na kapag yung courage na meron ka ay galing sa Panginoon, yung tapang na meron ka, yung angas na meron ka ay galing sa Panginoon, hindi yan emotional hype. Hindi yung basta parang feeling mo na fired up ka lang. Ito ay steadfast kasi nagtitiwala ka, nakasama mo yung presensya ng Diyos na meron ka. Kaya anumang fear yung meron ka ngayon, tatandaan mo, God is bigger than your fear. He is bigger than your mistake. He is bigger than your failure. He is bigger than you. He's bigger than your enemies. Kung malinaw sa'yo, malaki yung Diyos na meron ka, tatayo po tayong lahat ngayon in the presence of the Lord. At papalakpakan po natin ang ating malaking Diyos. Amen. As we end this, sino po dito naturuan kang mag-bike dati o marunong kang mag-bike kasi may nagturo sa'yo? Nalala ko dati, nalaglag pa ako eh. Kasi lumingon ako, wala na pala akong hawak. Wala pala pang hawak sa akin. Yung nakaka-bad trip doon, nalaglag ka sa kanal. Tapos nasa labas, nasa tapat ng bahay nyo yung crush mo, di ba? Yung iyakan na, no? Parang ayaw ko nang tumayo eh. Niisip ko na lang, basta maganda ako, ganun na lang. Pero ang totoo, ayaw mo na magpakita eh, di ba? Nakakahiya eh. Ayaw mo na din mag-bike ulit. Kasi nalaglag ka na eh. Buti na lang tuyo yung kanal. Sa mga nag-i-imagine lang. But I want you to imagine this. Isang bata na natatakot siyang ma-fall, natatakot siyang malaglag. Tinuturuan kasi ng tatay niya mag-bike. Pero habang siya ay nagtatry, alam niya, hawak siya ng tatay niya. Tapos nakikita niya yung tatay niya sa gilid, tumatakbo din. Di ba ganun?
Tumatakbo din habang nagbabike siya. Habang tumatakbo siya, habang nagbabike siya, natututo siya, yung tatay niya tumatakbo din hawak-hawak. Mamaya hindi niya alam, nakabitaw na pala. Pero tumatakbo pa rin yung tatay niya. Habang sinasabi ng tatay niya, I'm here. Keep going. I'm here. Keep going. Just keep going. Just keep going. And maybe this is God's word for you today. Yung tatay mo sa langit sinasabi sa'yo, anak, I'm here. Keep going. Hakbang. Move forward. Do not let that fear paralyze you. Do not let that fear stop you. Joshua, move forward. Kasi malinaw sa kanya, ang kasama niya ay hindi lang ang buong Israel, kundi kasama niya yung Diyos na meron siya. Kasama niya yung tatay niya na alam niyang hindi siya iiwan. Hindi siya pababayaan. So maybe you have fear right now. A fear of, I don't know. Anong nararamdaman mong fear ngayon? Failure? Pastora, ayoko na mag-take ulit. Kasi binuhos mo na lahat noong una. Tapos wala. Gets ko naman. Gets ko yung pakiramdam, yung parang gusto mong mag-retreat. Gets ko lang. Pero hindi ko sasabihin, tama yan. Alam mo, naintindihan din naman ni Lord yan. Natatakot ka. Kasi nga, ayaw mo na magkamali ulit. Sino bang gusto? Diba? Naiintindihan ni Lord. Pero hindi sinasabi ng Panginoon, manatili ka dyan. God is telling you right now, move forward. Someone in this place, habang lahat po tayo ay nakatayo ngayon, someone in this place, sinasabihan ka ng Panginoon na, keep going. It's not yet done. Di pa tapos. Hindi pa tapos. I want you to close your eyes right now. And I want you to, once again, hear what God said to Joshua and what God is telling to you right now. God is telling you right now, do not be afraid. Do not be discouraged. Church, I want you to understand this. When God speaks, fear will bow down. When God speaks, even fear will bow down. Kahit takot, maniwala ka, luluhod sa presensya ng Panginoon. Kahit anong laki ng takot na yan, kahit yung takot na yan ay tila baga parang naging wall na, luluhod yan, matutunaw yan, mawiwiken yan sa harapan ng malakas mong Diyos. Dahil walang kayang tumapat sa Diyos na meron ka. Pag malinaw sa'yo na, Lord, ikaw to. Ikaw yung malakas, ikaw yung magaling, ikaw to sa buhay ko. I want that kind of God in my life. I want you, God, in my life. Kung yan yung panalangin, yan yung dinidesire mo ngayon, yan yung nais mo sa sitwasyon mo, na Lord, samahan mo ako dito. If pinapakip going mo, oh Lord, gusto kong maramdaman at gusto kong malaman, Lord, na sasamahan mo ako dito. Create one step. Come to Jesus. Lapit ka sa Kanya. Tapos, acknowledge Him. Accept Him sa journey mo ngayon. Huwag mo siyang iwan. Sasamahan ka ng Panginoon, pero i-include mo siya. Include mo siya sa journey. Include mo siya sa picture, sa scenario, sa lahat-lahat. Huwag mo sabihin, Lord, okay na, kaya ko na to, marami ko ng beses nagawa to. No. This time, pag gusto mong manalo, kailangan kasama si Jesus. Kailangan kasama si Lord. Kung malinaw sa'yo, ito yung panalangin mo ngayon, tataas mo ng mabilis yung kamay mo at the count of 3. And then we're gonna pray. 1, 2, 3. Yung pagtaas mo ng kamay mo na yan ay pagsasabi mong, Lord, samahan mo ko. Be with me. As you raise your hand right now, alam ko nakikita ka ng Panginoon. I want you to pray this prayer with me. Sabihin mo, Lord Jesus,
come before you now. I know I'm a sinner, but I believe that you are my Lord. You are my Savior. Today, I accept you in my life. Forgive me. Cleanse me. Lead me. In Jesus' name I pray. Amen. Alam niyo po, sinabi sa John 1:12, sino man daw ang manampalataya sa Kanya at tumanggap sa Kanya, bibigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Ang ginawa mo ngayon ay pagpasok sa pinakamagandang relationship. At yun yung relasyon mo sa Panginoon. And listen to this. Hindi gugustuhin ng Panginoon na ang Kanyang mga anak ay nakastuck, laging anxious, laging depressed, nagki-caving, nag-hibernate. Kasi ang gusto ng Panginoon, you move forward. At walang anak ng Diyos ang ipaplano niyang matalo, kapatid. Wala. Ipapanalo ka ng Panginoon. Ipapanalo ka ng Panginoon. Lord God, today, we receive your word. Lord God, today we receive that faith. Lord God, today we receive that promise. God, today we receive that courage. God, today we banish every fear na umiikot sa isipan po namin. God, today we renounce every discouragement na nararanasan niya, Panginoon, nung mga nakaraan pa. Mga nakaraang, Panginoon, mga pag-iyak, pagluhod, pagtatanong, pwede pa ba, kaya pa ba, may pagmamahal pa ba, pwede bang umulit? God, today receive your word and your assurance, God. Mas bigger yun, mas louder yun, kaysa sa mga questions po namin, Lord. Thank you for teaching us sa mga panahon na kami po ay nagkaroon ng pagkakamali. Thank you for allowing us to repent. Thank you for restoring us today. But today, Lord, hindi lang namin, Panginoon, gusto ng restoration. I know, Father God, that you want your people to experience victory. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, anumang mga takot, anumang discouragement na dinala sa Kanya, na instill sa Kanya, na ilagay, umuulit-ulit, umiikot-ikot sa buong pagkatao niya, God, right now, I cancel that in the name of Jesus. Anumang ginagawa ng kaaway sa isipan niya, Panginoon, para makita niya, Panginoon, na imposible ang lahat ng mga bagay, O God, na iniisip niya, na pinaplano niya, God, I cancel that word. I cancel that dead word in the name of Jesus. And Lord, right now, we welcome faith. We welcome your power. We welcome your lordship, God. We welcome your leading right now. We welcome your instruction right now in the name of Jesus. Gusto kong malaman mo na hindi ka lalabas ng lugar na ito na talunan. Hindi ka lalabas sa presensya ng Panginoon na talunan. Sige na, iiyak ka na. Sige na, malulungkot ka na. Sige na, masusugatan ka na. Sige na, kung nawasak ka. Pero hindi ka hahayaan ng Diyos na lumabas dito na hindi ka buo, na hindi ka panalo. I want you to receive that victory that is coming from the Lord. I want you to receive that promise that is coming from the Lord. I want you to receive that command that is coming from the Lord. God is telling you right now, keep going. Keep going. Because the victory is yours. Keep going kasi mananalo ka dyan. Keep going kasi maipapasa mo yan. Keep going kasi makukuha mo yung business na yan, yung opportunity na yan. Church, keep going. Let the fire of God be upon you right now. Let the courage of God be upon you right now. Lord, patapangin mo ulit yung anak mo na ito, God. Put confidence, Lord. Right now, in
in the presence of our God today. Lapit ka at kunin mo yung kailangan mo sa Panginoon. Because I believe today that God is generous enough to pour out His presence onto His people. God is generous enough to give you your victory. God is generous enough to open that door of opportunity. God loves you so much that He wants you to receive that healing. He wants you to receive that miracle. He wants you to receive that promotion, that expansion. Come to Jesus. Ikaw at ang Panginoon sa oras na ito. Pakita mo yung sukong-sukong ikaw na, Lord. Apart from you, God, di ako mananalo, God. Pero Lord, sa oras na ito, dinadalangin ko, samahan mo po ako. Because you know, hindi niya alam matalo. So right now, children of God, you cancel that fear. You cancel that hesitation. You're not gonna back out. God is telling you, move forward. Go move forward. Get that dream. Get that God-given dream. Get that miracle. Get that blessing. Yes. And I want you to declare this right now. Declare this to your fear. Declare this to your discouragement. Declare this to all the hesitations that you have. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. Yes! He can do it! He can do it! I want you to declare it with all the faith that you have right now. Come on! For the last time, just declare this. Just declare this. Yeah! He is for you, remember? He is for you and never be against you. Thank you, God. Thank you, Lord. For the battle belongs to you, Lord. Now we're gonna sing this song once again. But I want you to declare this to your fear. I want you to declare this to your battle. Hindi ko alam kung anong battle meron ka. Maybe physical, mental, but I want you to declare it right now. The final word is not your fear. The final word is not depression. The final word is not that sickness. The final word is God. And when He said you're gonna win, you're gonna win. Amen? When He said you're a champion, you are a champion. You are a champion not because of what you can do, but you are a champion because you are a child of God. I want you to instill that right now. You are a child of God. Ikaw ay anak ng Diyos. So I want you to declare this song. Declare the chorus of this song to every fear, to every hesitation, to every closed door, to every sickness, to every
discouragement. And I want you to look at this. All of those things na bumabagsak sa paanan ng Diyos ngayon. As you declare this today, lahat ng takot nagbabow down kay Jesus. Lahat ng discouragement nagbe-melt down kay Jesus. Lahat ng sakit, lahat ng mga disease na nararanasan mo ngayon, nagbabanish in front of Jesus. Lahat ng nag-close na door, nag-o-open right now dahil kay Jesus. Lahat ng walls, bumabagsak ngayon dahil kay Jesus. For the battle, it belongs to you, God. Lord, we declare. Can I hear your voices right now to God? We were gonna make this a declaration, just your voices right now. Come on! Declare this in front of the face of Satan. Hindi siya mananalo sa'yo, maniwala ka. Hindi siya mananalo sa'yo. Takot si Satanas sa Diyos na meron ka. At takot si Satanas sa mga anak ng Diyos na nananampalataya na may kapangyarihan ni Kristo. Church, remember this. The Bible said, the weapon might be formed, but it won't prosper. It won't prosper. It won't prosper. It will never prosper. God, thank you for today. Yung confidence namin, Lord, hindi sa lakas namin, kundi sa katotohanan kasama ka po namin. Thank you, God, kasi meron dito pinahakbang mo ulit siya ng isa. Thank you, Lord, kasi meron dito pinangako mo ulit sa kanya yung pangako mo nung unang-una pa. Na hindi mo siya iiwan at hindi mo siya pababayaan. Haharap man kami sa mga battles, masusugatan kami, mapapagod kami, Lord. Pero alam po namin ang ending nun lagi. Panalo po kami. Because we are on the winning side. Thank you, Jesus. We praise you today and we honor you and we worship you. Can we give God a clap offering that He deserves? Come on. Palakpak para sa Diyos na ipinapanalo ka araw-araw. Come on! Magandang araw po sa ating lahat. They say that awards are not only signs of achievement but also reminders of God's faithfulness, hard work, and the people who helped us along the way. Today, I feel very thankful and honored to stand before you. First of all, I would like to thank God for giving me wisdom, strength, and guidance, and grace to finish this school year successfully. Through His goodness, I was blessed to receive the awards of Active Participation Award, Top 2 Quipper Student with high honors. And for the first time, ako ang naka-receive ng Class Achiever Award. Honestly po, this journey was not always easy. There were times when I felt tired because of projects, quizzes, and exams. Minsan po, nahirapan din akong i-balance ang time, responsibilities, and at pressure sa school. But whenever I felt disencouraged or wanted to give up, I prayed to God and He gave me peace, strength, and focus to continue. This achievement is not only mine. I dedicate this to my parents who always supported me, encouraged me, prayed for me, and sacrificed so much for my future.
Thank you for always believing in me, especially during difficult times. Your love and guidance inspire me to always do my best. And above all, I give all the glory and honor to God because He is the true source of my knowledge, talents, and every blessing I have received. The Bible says in Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, "Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him and He will make your paths straight." This verse reminds us that true success is not only about intelligence, talents, or awards. True success comes when we trust God, obey Him, and allow Him to guide every step of our lives. May this simple testimony inspire all of us, especially my fellow students, that with hard work, discipline, and prayer and faith in God, nothing is impossible. And as we continue our worship today, let us also prepare our hearts in giving our tithes and offerings to the Lord. May we give with joyful and thankful hearts, remembering that every blessing we have comes from Him alone. May mga sobre po sa inyong upuan kung saan po pwedeng ilagay ang mga regalo or offering at tithes po nating sa Panginoon. Be as generous as you can. Let us pray. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw at sa walang hanggang pagmamahal ninyo sa amin. Salamat po sa lahat ng biyaya, karunungan at lakas na binigay ninyo araw-araw. Gabayan niyo po kami at bigyan ng kapayapaan ang aming isip at puso ngayong araw. Tulungan niyo po kaming maging mabuting estudyante, mabuting anak at mabuting tao sa aming kapwa. Lord, we surrender all our worries and fears and struggles to you. Give us strength to overcome every challenge and wisdom to make the right decisions. May your light continue to guide our lives so that everything we will do bring glory and honor to you. In Jesus' name we pray, amen. We may now give our tithes and offerings. Amen. Praise the Lord. Mansan pa po malakas na palakpak sa ating Panginoon. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon sa araw na ito. Tayo po lahat ay makakatayo po sa presensya ng ating Panginoon if you can stand. So tayo po ay nasa series break natin ngayon. I believe that the Lord blessed us today. Napakaganda pong transition nito para sa next week na series natin. Samahan niyo po kung ipanalangin ito. At napakaganda po nito. You may invite your friends, your loved ones, o kung sino man na ilalagay ni Lord sa heart mo. Ang title po nitong June series natin ay Mind Wars. Winning the battles no one can see. Ito po yung mga battles natin na madalas si Lord lamang ang nakakakita at nahihiya tayo kaya kinikimkim na lamang natin. Maraming mga laban hindi nagsisimula sa labas kundi nagsisimula sa iyong isipan. Marami kang itinalong laban, hindi nagsimula sa labas, kundi nagsimula sa iyong isipan. Pero marami ka rin maipapanalong laban, hindi magsisimula sa labas, magsisimula sa iyong isipan. Kaya nga po, ipanalangin natin ito, naniniwala po ako na gagamitin ito ng Panginoon. And like what Pastor Adana said a while ago, this week po ay gaganapin natin ang ating pong convention, ang ating Pastors and Leaders Convention. Ipag-pray niyo po kami
na ma-install natin or ordain natin, samahan tayo ng Panginoon for the ordinations ng mga panibagong pastors natin. If I'm not mistaken, after this convention, mga nasa 100 na po ang pastors ng Amazing Hope Christian Church International. And kaakibat po nun, nung pag-ordain po natin ng mga panibagong mga pastors natin, maraming mga bata, may edad na mga i-raise up si Lord. May mga panibagong simbahan po tayong sinimulan noong nakaraan at sisimulan ngayong taon na ito. Bago po matapos ang taon, may mga marami-rami pa mga simbahan po tayong sisimulan dito sa Pilipinas at pag-pray po natin na patuloy din mag-expand ang Amazing Hope maging sa ibang bansa. At lahat po ng yan ay possible, una, dahil sa Panginoon. Sinasamahan tayo ng Panginoon. Pangalawa, yung mga ginagawa po natin, yung generosity natin, kaya po tayo patuloy na nag-expand. By the way, yung GCash po natin, dahil sa generosity natin, ay puno na po. At available naman po yung ating mga bangko dito. At naniniwala po ako na maraming ways ang Panginoon, marami pang kapamaraanan ng Panginoon para patuloy natin maibigay ang ating mga kaloob sa Panginoon. Bigay mo yung para kay Lord, si Lord ang magbibigay ng para sa'yo. At through this, naniniwala ko na napakatabang lupa ng Amazing Hope, na patuloy tayong ginagamit ng Panginoon dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. At hindi lamang para sa atin, kundi para din sa ibang mga simbahan sa Body of Christ. Continue to support this ministry sa ating panalangin, sa ating mga resources. At naniniwala po ko na yung iba sa atin dito ay mga sent ones at yung iba naman sa atin dito magiging senders. Tayo po ay gagamitin ng Panginoon para may matulungan. Sa Bible School po natin, pag may nakikita po kayo nag-aaral, ginagamit kayo at kayo po ay hindi mo naman magawa yun na magpastor, pwede ka mag-support ng mga magpapastor o kaya gagamitin ng Panginoon para sa ministry natin. Pag-pray nyo rin po na madagdagan pa yung ating lugar dito. Sa lugar na ito or I don't know kung saan man, dito man eksakto o sa paglipat natin sa ibang lugar dyan na ginagawang panibagong mall. Basta pag-pray po natin, patuloy tayong mag-expand. At naniniwala po ako mga kapatid, that if you're not dead, God's not done, and the best is still ahead. Marami pa pong magandang plano si Lord sa church natin at sa buhay mo. At naniniwala ko na magsisimula yan ngayon at sa mga susunod na araw, papamalas ng Panginoon na sinasamahan Kanya. Tayo pong lahat ay pumikit ngayong oras na ito. For the last time, pwede po bang itaas natin ang ating mga kamay? Father in heaven, as we lift up our hands today, first of all, Lord, we surrender everything into your hands. Tanda po ito ng pagsuko, makapangyarihan ka, Panginoon. Sa kabila ng aming kahinaan, kayo po ang aming kalakasan. Sa kabila po ng kakulangan, kayo po ang aming kasaganaan. Sa kabila po ng karamdaman, kayo po ang aming kagalingan. Sa kabila po, Panginoon, ng kalituhan, kayo po ang aming kapayapaan. I pray, God, ipagpalain mo po ang kamay na ito, Panginoon, ngayong oras na ito. Dahil pinagpala niyo po kami ngayong araw na ito, kami po ay magiging pagpapala rin sa maraming tao. Maraming hahawakan ng kamay na ito, Panginoon, papanalangin na gagaling. Maraming mahawakan ng kamay na ito, Panginoon, na mai-encourage. Lord, maraming gagawin ng kamay na ito, Panginoon, na mapaprosper ngayon linggong ito at sa mga susunod na araw sa pangalan ng Panginoong Yesus. We rebuke every demonic activity sa buhay namin, sa negosyo namin, at sa pamilya namin, Panginoon. Hindi lamang mga pastors at leaders ang gagamitin mo, kundi kaming lahat, Panginoon. These amazing people of God will be used by you, Panginoon, para ma-demonstrate ang kapangyarihan mo, Panginoon, sa aming pamilya at sa mundong ito. Maraming salamat po, Panginoon, because no weapon formed against us shall prosper. At sabi mo, Panginoon, na mas makapangyarihan ka, Panginoon. Greater is He that is in us than he that is in the world. Maraming salamat po, Panginoon. As we leave this place right now, I want you to receive these blessings which God promised in Numbers chapter 6. And every time I declare ito ng man of God, the Bible said, receive it
and it will be yours. Right now, people of God, may the Lord bless you and take care of you. I receive. May the Lord be kind and gracious to you. I receive. May the Lord look on you with favor and give you peace. I receive. Lord, we receive all of these blessings today in Jesus' name. And everybody shout aloud, Amen and Amen. God bless you all. See you next week. Pwede po natin batiin yung mga katabi natin ngayon. I-bless din natin sila. Jesus the Son is exalted, center of everything. Come now and bow down before Him. Lift your hands in praise, raise your voice to sing. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good, and His mercy endures forever.